Paano kung sabihin ko sa iyo na may mga ugali na hinahanap ang Diyos sa isang tao bago niya ito itaas at gamitin para sa kanyang dakilang layunin? Handa ka bang malaman kung ikaw ba ay kabilang sa mga pinipili niya o isa ka sa mga kailangang magbago pa? Sa mundong puno ng ingay, tukso at pagkalito, may mga pusong tahimik na sinusuri ng Diyos araw at gabi. Hindi niya tinitingnan ang yaman, itsura o estado sa buhay kundi ang lalim ng puso at katapatan ng espiritu. At kung mananatili ka hanggang dulo, maaring mabago ang pananaw mo sa sarili mo at sa paraan ng pagtingin ng Diyos sa iyong buhay. Maraming nagsasabi na mahal nila ang Diyos, ngunit kakaunti ang handang magpabago para sa Kanya. Ang totoong pagpili ng Diyos ay hindi nakabase sa talento kundi sa karakter. Sa bawat pagsubok, sa bawat luha, at sa bawat panalangin na walang nakakarinig kundi siya, doon nahuhubog ang ugaling Kanyang hinahanap. Ang puso na marunong maghintay, magtiwala at magpakumbaba ang siyang lumalapit sa trono ng biyaya. Kung ikaw ay isang Pilipinong lumaki na may takot sa Diyos at may pananalig sa Kanyang mga salita, ang mensaheng ito ay para sa iyo. Sinasabi sa Bible sa 1 Samuel chapter 16 verse 7, "For the Lord seeth not as man seeth, for man looketh on the outward appearance, but the Lord looketh on the heart." Ibig sabihin nito na hindi panlabas na anyo ang batayan ng Diyos kundi ang kalagayan ng ating puso. Maaring hindi ka kilala ng marami, ngunit kung kilala ka ng Diyos bilang tapat at malinis ang intensyon, ikaw ay mahalaga sa Kanya. Ang bawat lihim mong sakripisyo at bawat panalangin mong may luha ay nakikita at iniingatan Niya. Kaya huwag mong maliitin ang maliliit mong hakbang ng pagsunod dahil iyon ang bumubuo sa pagkataong pinipili ng Diyos. Bago tayo magsimula, mga mahal kong manunood, iniimbitahan ko po kayo na mag-subscribe sa ating channel para lagi po kayong updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at baguhin natin ang ating buhay sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Ang simpleng pagsuporta ninyo ay malaking tulong upang mas marami pa tayong maabot na kaluluwa. Sa panahon ngayon na napakaraming maling impluensya, kailangan natin ng mga mensaheng maglalapit sa atin sa Diyos. Sama-sama nating itaas ang pangalan ng Panginoon sa pamamagitan ng pagbahagi ng Kanyang katotohanan. At nawa sa bawat panunood ninyo ay may mabagong puso at may mabuhay na pananampalataya. Sa mga susunod na sandali ay pag-uusapan natin ang 10 ugali na dapat mong taglayin upang ikaw ay maging karapat-dapat sa pagpili ng Diyos. Hindi ito basta listahan lamang, kundi gabay upang suriin ang iyong sarili sa harap ng Kanyang banal na presensya. Maaring may mga bahagi na tatama sa puso mo at magbibigay sa iyo ng hamon na magbago. Ngunit tandaan mo na ang pagsaway ng Diyos ay tanda ng Kanyang pagmamahal at pagnanais na ikaw ay Kanyang itaas. Unang ugali, may takot at malalim na paggalang sa Diyos. May mga pusong tahimik na kinikilala ng Diyos dahil sa kanilang malalim na paggalang sa Kanya. Kahit walang nakakakita, ito ang uri ng pagkatao na hindi lamang relihiyoso sa panlabas na anyo, kundi tunay na may reverence sa presensya ng Panginoon sa bawat sandali ng buhay. Ang takot sa Diyos ay hindi simpleng emosyon, kundi isang matibay na paninindigan na nagsasabing mas mahalaga ang kalooban niya kaysa sa sariling kagustuhan. Kapag ang isang tao ay may ganitong uri ng puso, nagiging maingat siya sa kanyang mga desisyon at hindi basta sumusunod sa agos ng mundo. Ang ganitong paggalang ay nagiging pundasyon ng isang buhay na matuwid at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Sa ating kultura bilang mga Pilipino na likas na may pananampalataya at pagpapahalaga sa pamilya, madalas nating naririnig ang salitang may takot sa Diyos bilang pinakamataas na papuri sa isang tao. Ito ay dahil ang taong may takot sa Diyos ay karaniwang mapagkakatiwalaan, may malasakit, at marunong gumalang hindi lamang sa kapwa kundi lalo na sa may lalang. Hindi siya basta nadadala ng emosyon kapag may alitan, sapagkat inuuna niya ang panalangin bago ang reaksyon. Sa mga panahong may tukso at kompromiso, mas pinipili niyang manatiling tapat kahit pa siya ay mapag-iwanan o pagtawanan. Ang ganitong uri ng karakter ay bihira, ngunit napakahalaga sa harap ng Diyos na nakatingin hindi sa panlabas kundi sa puso. Sinasabi sa Proverbs 9 verse 10, "The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the holy is understanding." Ang talatang ito ay malinaw na nagpapahayag na ang tunay na karunungan
ay hindi nagsisimula sa paaralan o sa karanasan, kundi sa tamang pagtingin sa Diyos. Kapag kinilala mo ang kanyang kabanalan at kapangyarihan, doon pa lamang bubukas ang iyong isip sa tamang direksyon ng buhay. Ang taong walang takot sa Diyos ay maaring maging matagumpay sa paningin ng mundo, ngunit kulang sa tunay na karunungan na nagmumula sa langit. Ngunit ang taong marunong yumukod at magpasakop sa Kanya ay binibigyan ng unawa na higit pa sa kayamanan at karangalan. Makikita ang takot sa Diyos hindi sa lakas ng boses sa panalangin, kundi sa tahimik na pagsunod sa Kanyang mga utos kahit mahirap. Ito ay nasusukat sa paraan ng pakikitungo mo sa mga taong walang maibabalik sa iyo at sa pagpili mong maging tapat kahit may pagkakataong mandaya. Ang pusong may paggalang sa Diyos ay madaling magsisi kapag nagkamali at hindi naghahanap ng palusot upang pagtakpan ang kasalanan. May kababaang loob itong tumanggap ng pagsaway at handang magbago upang lalong maging kalugod-lugod sa Kanya. Sa ganitong proseso, nahuhubog ang isang karakter na maaring pagkatiwalaan ng Diyos ng mas malalaking responsibilidad. Kung nais mong ikaw ay mapabilang sa mga pinipili ng Diyos para sa Kanyang gawain, pagyamanin mo ang ganitong uri ng paggalang sa Kanya sa araw-araw mong pamumuhay. Sanayin mo ang sarili mong itanong sa bawat desisyon kung ito ba ay nagbibigay lugod sa puso ng Panginoon o hindi. Palalimin mo ang iyong relasyon sa Kanya sa pamamagitan ng taimtim na panalangin at masusing pag-aaral ng Kanyang salita. Hayaan mong ang takot sa Diyos ang maging ilaw na gagabay sa iyo sa gitna ng dilim at kalituhan ng mundong ito, sapagkat ang taong tunay na may takot at malalim na paggalang sa Diyos ay hindi lamang pinagpapala, kundi inihahanda para sa mas dakilang layunin na Siya mismo ang nagtakda. Ikalawang ugali, may mapagpakumbabang puso. May mga taong mataas ang narating, ngunit nananatiling mababa ang loob sa harap ng Diyos at ng kapwa. Ang ganitong uri ng puso ay hindi naghahanap ng papuri at hindi rin nasasaktan kapag hindi napapansin ang kanyang kabutihan. Ang kapakumbabaan ay tanda ng malalim na pagkilala na ang lahat ng mayroon tayo ay biyaya lamang mula sa Panginoon. Kapag ang isang tao ay tunay na mapagpakumbaba, hindi niya inaangkin ang tagumpay, kundi ibinabalik ang kaluwalhatian sa Diyos. Ito ang pusong madaling turuan, madaling ituwid, at handang tumanggap ng payo kahit mula sa mas nakababata o mas simple ang estado sa buhay. Sa lipunang Pilipino na likas na may pagpapahalaga sa dangal at reputasyon, malaking hamon ang manatiling mapagpakumbaba, lalo na kapag may narating na. Ngunit ang Diyos ay hindi naakit sa kayabangan, kundi sa pusong marunong lumuhod at magpasalamat. Ang taong mapagpakumbaba ay hindi mapagmataas sa pananalita at hindi nang mamaliit ng kapwa dahil alam niyang pare-pareho tayong nangangailangan ng biyaya. Sa gitna ng tagumpay, pinipili niyang manatiling tahimik at magbigay papuri sa Diyos na Siyang tunay na dahilan ng kanyang pag-angat. Sa gitna naman ng kabiguan, hindi siya nagrereklamo kundi nagtitiwala na may layunin ang Panginoon sa bawat pangyayari. Sinasabi sa James 4 verse 10, "Humble yourselves in the sight of the Lord and He shall lift you up." Ang talatang ito ay nagbibigay ng malinaw na pangako na ang pag-angat ay nagmumula sa Diyos at hindi sa sariling pagsisikap lamang. Kapag pinili mong magpakumbaba sa harap niya, Siya mismo ang magbibigay sa iyo ng tamang panahon ng pagtaas. Hindi kailangang ipilit ang sariling pangalan sapagkat ang Diyos ang nagtataguyod sa taong marunong yumuko. Ang kapakumbabaan ay parang binhing itinatanim sa lupa na sa tamang oras ay tutubo at mamumunga ng pagpapala. Makikilala ang pusong mapagpakumbaba sa paraan ng pakikitungo nito sa mga taong walang maibabalik na pabor. Hindi siya pumipili ng tutulungan batay sa estado o pakinabang, kundi batay sa malasakit at pag-ibig. Kapag siya ay pinupuna o sinisita, hindi agad umiinit ang ulo kundi sinusuri muna ang sarili kung may dapat baguhin. Ang ganitong disposisyon ay nagbibigay kapayapaan sa pamilya, sa simbahan at sa komunidad. Ito ang uri ng tao na pinagkakatiwalaan ng Diyos sapagkat hindi niya aagawin ang kaluwalhatian na para lamang sa Panginoon. Kung nais mong piliin ka ng Diyos para sa mas malalaking gawain, sanayin mong maging mababa ang loob sa lahat ng pagkakataon. Ipanalangin mo na alisin niya ang anumang yabang o pagmamataas na maaring nakatago sa iyong puso. Alalahanin mo na ang bawat talento at oportunidad ay ipinahiram lamang at maaaring bawiin anumang oras. Magpasalamat ka sa bawat maliit na biyaya
at huwag mong ihambing ang iyong sarili sa iba, sapagkat ang pusong tunay na mapagpakumbaba ang siyang itinataas ng Diyos sa paraang higit pa sa inaasahan ng tao. Ikatlong ugali, may matatag na pananampalataya. Sa gitna ng mga pagsubok at kawalan ng katiyakan sa buhay, ang pananampalataya ang nagiging sandigan ng isang taong nais piliin ng Diyos. Hindi ito simpleng paniniwala lamang, kundi isang matibay na pagtitiwala na ang Panginoon ay tapat sa kanyang mga pangako kahit hindi pa nakikita ang katuparan. Ang taong may matatag na pananampalataya ay hindi madaling panghinaan ng loob kapag tila tahimik ang langit sa kanyang mga panalangin at wala pang malinaw na sagot sa kanyang mga hinihingi. Sa halip na sumuko, lalo siyang kumakapit at patuloy na umaasa sa kabutihan ng Diyos kahit ang paligid ay puno ng pagdududa at pangamba. Ang ganitong puso ay nagbibigay lugod sa Panginoon sapagkat nagpapakita ito ng buong pagtitiwala sa kanyang kapangyarihan at sa kanyang perpektong plano. Bilang mga Pilipino na madalas dumaan sa bagyo ng buhay, mula sa kahirapan hanggang sa mga personal na trahedya at pagsubok sa pamilya, nasusubok ang ating pananampalataya sa matitinding paraan. May mga pagkakataon na tila ba wala ng pag-asa at ang tanging sandigan na lamang ay panalangin sa gitna ng luha at katahimikan ng gabi. Sa mga sandaling iyon, nahahayag kung gaano kalalim ang ating pagtitiwala sa Diyos at kung gaano tayo kahandang maghintay sa kanyang tamang oras. Ang matatag na pananampalataya ay hindi nawawala sa unang unos, kundi lalo pang tumitibay sa bawat pagsubok na ating pinagdaraanan. Ito ang uri ng pananalig na nagsasabing, kahit hindi ko nauunawaan ang lahat ng nangyayari, naniniwala akong ang Diyos ay may mabuting layunin sa bawat detalye ng aking buhay. Sinasabi sa Hebrews 11 verse 6, "But without faith it is impossible to please Him, for he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him." Ipinapakita ng talatang ito na ang pananampalataya ay hindi opsyon, kundi isang mahalagang sangkap upang maging kalugod-lugod sa Diyos. Hindi sapat ang mabubuting gawa kung wala namang matibay na pagtitiwala sa kanyang kapangyarihan at katapatan sa pagtupad ng kanyang salita. Kapag lumalapit tayo sa kanya, kailangan tayong maniwala na siya ay buhay, kumikilos at may pakialam sa ating mga personal na laban. Ang pangako rin ay malinaw na may gantimpala para sa mga taong masigasig na naghahanap, nagtitiis at patuloy na nagtitiwala sa kanya. Ang taong may matatag na pananampalataya ay hindi agad nadadala ng takot kapag may masamang balita, problema sa kabuhayan o hindi inaasahang pangyayari sa pamilya. Pinipili niyang manalangin muna bago mag-isip ng negatibo at bago magreklamo sa sitwasyon na hindi niya kontrolado. Sa halip na magtanong kung bakit ako ang nakakaranas nito, mas pinipili niyang itanong kung ano ang nais ituro sa akin ng Diyos sa gitna ng pagsubok na ito. Ang ganitong pag-iisip ay nagdudulot ng kapayapaan sa puso, kahit magulo ang paligid at maraming hindi malinaw. Dahil dito, nagiging ilaw siya sa kanyang pamilya at komunidad na naghahanap din ng pag-asa at direksyon mula sa Diyos. Kung ninanais mong ikaw ay mapabilang sa mga ginagamit ng Diyos sa mas malalaking bagay, patatagin mo ang iyong pananampalataya araw-araw sa pamamagitan ng disiplinadong buhay espiritual. Maglaan ka ng sapat na oras sa pagbabasa ng kanyang salita at sa pakikipag-usap sa kanya ng may katapatan at buong puso. Huwag mong hayaang ang mga pagsubok ang magdikta ng iyong paniniwala, kundi ang mga pangako ng Diyos ang maging matibay mong pundasyon, sapagkat ang pusong may matatag na pananampalataya ang siyang pinipili ng Diyos upang maging buhay na patutuo ng kanyang katapatan, pag-ibig at kapangyarihan sa mundong nangangailangan ng liwanag. Ika-4 na ugali, marunong magsisi at tanggapin ang pagtutuwid ng Diyos. Hindi perpekto ang taong pinipili ng Diyos, ngunit siya ay marunong yumuko at umamin kapag siya ay nagkakamali. Ang pusong marunong magsisi ay hindi nagtatago sa likod ng palusot, kundi lumalapit sa Panginoon ng may kababaang loob at pagsisisi. Kapag may pagkukulang, hindi niya sinisisi ang ibang tao o ang sitwasyon, kundi sinusuri muna ang sariling puso. Ang ganitong disposisyon ay nagpapakita ng tunay na pagnanais na magbago at maging kalugod-lugod sa Diyos. Sa bawat pagluha at paghingi ng tawad,
mas lalo siyang nililinis at hinuhubog ng banal na kamay ng Panginoon. Maraming tao ang handang manalangin para sa pagpapala, ngunit kakaunti ang handang tumanggap ng pagsaway. Ang pagtutuwid ng Diyos ay minsan masakit sapagkat tinatamaan nito ang ating pride at mga nakasanayang gawain. Ngunit ang taong nais piliin ng Diyos ay hindi nagagalit kapag siya ay kinokorek, kundi nagpapasalamat dahil alam niyang ito ay para sa kanyang paglago. Sa halip na layuan ng Diyos kapag siya ay nadidisiplina, lalo siyang lumalapit at naghahanap ng direksyon. Nauunawaan niya na ang disiplina ay tanda ng pagmamahal at hindi ng pagtakwil. Sinasabi sa 1 John 1 verse 9, "If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness." Napakalinaw ng pangako na kapag tayo ay umamin at nagsisi, ang Diyos ay tapat na magpapatawad at maglilinis sa atin. Hindi niya hinahanap ang perpektong tao, kundi ang pusong handang magsabi ng ako ay nagkamali at kailangan kita, Panginoon. Ang kapatawaran ng Diyos ay hindi lamang nagtatakip ng kasalanan, kundi nagbibigay ng panibagong simula. Sa bawat taos pusong pagsisisi, may bagong pagkakataon na ibinibigay ang Diyos upang maitama ang landas. Ang taong marunong magsisi ay nagiging mas maingat sa susunod na mga hakbang ng kanyang buhay. Hindi niya inuulit ang parehong pagkakamali sapagkat natutunan na niya ang aral na kalakip ng kanyang pagkadapa. Kapag siya ay pinayuhan ng mga lider sa simbahan o ng mga magulang na may takot sa Diyos, nakikinig siya ng may paggalang. Hindi niya iniisip na siya ay laging tama, kundi bukas ang isip sa posibilidad na may dapat pa siyang baguhin. Dahil dito, patuloy ang kanyang pag-asenso hindi lamang sa panlabas na buhay, kundi lalo na sa espiritual na kalagayan. Kung nais mong piliin ka ng Diyos para sa mas mataas na layunin, huwag mong katakutan ng proseso ng pagtutuwid at paghubog. Kapag may ipinapakita siya sa iyong dapat alisin o itama, tumugon ka agad ng may pagsunod at pagpapakumbaba. Ipanalangin mo na bigyan kanya ng pusong sensitibo sa kanyang tinig at hindi manhid sa pagkakamali. Alalahanin mo na ang tunay na lakas ay hindi ang pagiging walang sala, kundi ang pagiging handang magsisi at magbago, sapagkat ang pusong marunong magsisi at tumanggap ng pagtutuwid ang siyang hinahanda ng Diyos para sa mas malinis at makabuluhang paglilingkod sa Kanya. Ikalimang ugali, may tapat at masunuring puso sa kalooban ng Diyos. May mga tao na mahusay magsalita tungkol sa pananampalataya, ngunit kakaunti ang tunay na sumusunod sa kalooban ng Diyos kahit ito ay mahirap at hindi komportable. Ang pusong tapat ay hindi pumipili lamang ng mga utos na madali, kundi tinatanggap ang buong katuruan ng Panginoon ng walang kondisyon. Kapag ang Diyos ay nagsalita sa pamamagitan ng Kanyang salita o sa pamamagitan ng konsensya na ginabayan ng Espiritu, ang taong masunurin ay agad tumutugon. Hindi niya ipinagpapaliban ang pagsunod kapag ito ay sumasalungat sa kanyang sariling plano o pangarap. Ang ganitong klase ng katapatan ang naglalagay sa isang tao sa posisyon na pagkatiwalaan ng Diyos ng mas malalaking gawain. Sa pang-araw-araw na buhay ng isang Pilipino, maraming pagkakataon na kailangang pumili sa pagitan ng tama at maginhawa. May mga desisyon sa trabaho, sa pamilya at sa relasyon na sumusubok sa ating integridad at paninindigan. Ang taong may pusong masunurin sa Diyos ay pinipiling gawin ang tama kahit ito ay may kapalit na sakripisyo o pansamantalang pagkalugi. Mas mahalaga sa kanya ang kapayapaan ng konsensya at ang kagalakan ng Panginoon kaysa sa pansamantalang pakinabang. Dahil dito, nagiging malinaw ang kanyang direksyon sapagkat ang Diyos mismo ang gumagabay sa kanyang mga hakbang. Sinasabi sa John 14 verse 15, "If you love me, keep my commandments." Ang pag-ibig sa Diyos ay hindi lamang nasusukat sa emosyon o sa haba ng panalangin, kundi sa aktual na pagsunod sa kanyang mga utos. Kapag sinasabi nating mahal natin siya, ngunit patuloy tayong lumalabag sa kanyang kalooban, nagkakaroon ng puwang ang pagkukunwari. Ang tunay na pagmamahal ay handang magsakripisyo at magtiis upang manatiling tapat sa kanyang salita. Sa pagsunod na ito, nahahayag ang lalim ng ating relasyon sa Panginoon. Ang taong tapat at masunurin ay hindi madaling matangay ng impluensya ng barkada o ng uso sa lipunan. May malinaw siyang hangganan dahil alam niya kung ano ang nakasulat sa salita ng Diyos at iyon ang kanyang sinusunod. Kapag siya ay nakakaranas ng tukso
agad siyang lumalayo at humihingi ng lakas sa Panginoon upang hindi mahulog. Hindi niya ipinagmamalaki ang kanyang kabutihan sapagkat alam niyang ang lakas na taglay niya ay nagmumula rin sa Diyos. Sa bawat maliit na pagsunod, mas lalo siyang pinatatatag at inihahanda para sa mas malalaking pagsubok. Kung nais mong piliin ka ng Diyos, suriin mo ang iyong puso. Kung handa ka bang sumunod kahit walang kasiguraduhan sa resulta, ibigay mo sa Kanya ang iyong mga plano at payagan mong baguhin niya ito ayon sa Kanyang perpektong layunin. Sanayin mong makinig sa Kanyang tinig sa pamamagitan ng regular na pagbabasa ng Bible at taimtim na panalangin. Sapagkat ang pusong tapat at masunurin ang siyang pinipili ng Diyos upang maging daluyan ng Kanyang pagpapala at kapangyarihan sa mundong ito. Ika-6 na ugali, may pusong mapagpatawad. Sa mundong puno ng sama ng loob at hindi pagkakaunawaan, ang pusong marunong magpatawad ay isang bihirang kayamanan sa harap ng Diyos. Hindi madaling palayain ang isang taong nakasakit sa atin, lalo na kung malalim ang sugat na iniwan niya sa ating puso. Ngunit ang taong nais piliin ng Diyos ay hindi hinahayaang manatili ang galit at kapaitan sa kanyang kalooban. Pinipili niyang ipagkatiwala sa Diyos ang hustisya at hayaan ng Panginoon ang kumilos sa tamang paraan at panahon. Ang pagpapatawad ay hindi tanda ng kahinaan kundi patunay ng malakas na pananampalataya at malinis na puso. Bilang mga Pilipino na malapit sa pamilya at relasyon, mas masakit kapag ang sugat ay galing sa taong mahal natin. May mga pagkakataon na ang pride ang pumipigil upang magpakumbaba at magbigay ng kapatawaran. Subalit ang pusong tunay na sumusunod sa Diyos ay handang ibaba ang sarili alang-alang sa kapayapaan. Nauunawaan nito na ang paghawak sa galit ay parang pag-inom ng lason na tayo rin ang unti-unting nasisira. Sa pagpapatawad, hindi lamang ang iba ang napapalaya, kundi lalo na ang sariling puso mula sa bigat ng nakaraan. Sinasabi sa Ephesians 4 verse 32, "And be ye kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you." Malinaw na ipinapaalala sa atin na ang batayan ng ating pagpapatawad ay ang pagpapatawad na tinanggap natin mula sa Diyos. Kung gaano kalawak at kalalim ang Kanyang awa sa atin, ganoon din ang inaasahan niyang ipakita natin sa iba. Hindi natin kayang bilangin ang ating mga pagkukulang sa Kanya, ngunit patuloy pa rin niya tayong pinapatawad. Ang katotohanan ito ang dapat magbigay lakas sa atin upang magpatawad din ng buong puso. Ang pusong mapagpatawad ay hindi nagbibilang ng mali at hindi naghahanap ng pagkakataon upang makaganti. Kapag may alitan, mas pinipili nitong makipag-usap ng mahinahon kaysa palalain ang sitwasyon. Hindi nito ikinakalat ang pagkakamali ng iba upang ipahiya sila, kundi ipinapanalangin sila sa lihim. Sa ganitong paraan, nagiging instrumento siya ng kapayapaan sa loob ng pamilya, simbahan at komunidad. Ang taong ganito ang puso ay nagiging salamin ng karakter ni Kristo sa mundong puno ng alitan. Kung ninanais mong piliin ka ng Diyos para sa mas dakilang layunin, hayaang linisin niya ang iyong puso mula sa anumang galit o hinanakit. Humingi ka sa Kanya ng lakas na magpatawad kahit hindi pa humihingi ng tawad ang nakasakit sa iyo. Ialala mo sa iyong sarili na mas mahalaga ang kapayapaan ng iyong kaluluwa kaysa sa pagpatunay na ikaw ang tama. Isuko mo sa Diyos ang bawat sugat at hayaan mong Siya ang maghilom nito sa paraang hindi kayang ibigay ng mundo. Sapagkat ang pusong mapagpatawad ang siyang ginagamit ng Diyos upang magdala ng liwanag, pagkakasundo at tunay na pag-ibig sa mga taong nakapaligid sa Kanya. Ika-7 ugali, may pusong nagmamahal ng walang kondisyon. Sa lahat ng katangian na hinahanap ng Diyos, ang pag-ibig na dalisay at walang hinihinging kapalit ay nananatiling napakahalaga sa Kanyang paningin. Hindi ito pag-ibig na nakabatay lamang sa pakinabang o sa magandang pakikitungo ng iba sa atin. Ito ay pag-ibig na handang magbigay kahit walang kasiguraduhan na may babalik na kabutihan. Ang pusong ganito ay hindi namimili ng mamahalin, kundi umaabot kahit sa mga taong mahirap intindihin at pakisamahan. Sa ganitong paraan nahahayag ang tunay na presensya ng Diyos sa buhay ng isang tao. Bilang mga Pilipino na kilala sa pagiging maalaga at mapagmalasakit, malapit sa ating kultura ang konsepto ng pagmamahal sa kapwa. Ngunit ang pag-ibig na hinihingi ng Diyos ay higit pa sa pagiging mabait sa mga kaibigan at kamag-anak.
Ito ay pag-ibig na kayang magpatawad, magtiis at maghintay kahit paulit-ulit na nasasaktan. May mga pagkakataon na mas madaling umiwas kaysa magmahal, ngunit ang taong nais maging kalugod-lugod sa Diyos ay pinipiling manatiling mabuti. Hindi siya nagpapadala sa galit, kundi pinipiling pairalin ng habag at unawa. Sinasabi sa 1 Corinthians 13 verse 4-7, "Charity suffereth long and is kind charity. Envieth not charity, vaunteth not itself, is not puffed up, doth not behave itself unseemly, seeketh not her own, is not easily provoked, thinketh no evil, beareth all things, believeth all things, hopeth all things, endureth all things." Ang talatang ito ay malinaw na naglalarawan kung ano ang itsura ng pag-ibig na nais ng Diyos na makita sa atin. Ito ay pag-ibig na matiisin at mabait at hindi mapagmataas o mapagsarili. Ipinapakita rin dito na ang tunay na pag-ibig ay kayang magtiis at umasa kahit sa gitna ng pagsubok. Kapag ito ang uri ng pag-ibig na namamayani sa ating puso, nagiging buhay ang salita ng Diyos sa ating pang-araw-araw na pakikitungo. Ang pusong nagmamahal ng walang kondisyon ay hindi agad sumusuko sa relasyon kapag may hindi pagkakaunawaan. Pinipili nitong ayusin ang problema sa mahinahong paraan at hindi sa sigawan o paninisi. Sa loob ng pamilya, siya ang madalas unang nag-aalok ng pakikipag-ayos upang maibalik ang pagkakaisa. Sa loob ng simbahan, siya ang nagiging tulay ng kapayapaan sa halip na maging sanhi ng pagkakahati-hati. Sa ganitong pamumuhay, nagiging malinaw na ang kanyang motibasyon ay hindi sarili, kundi ang kaluwalhatian ng Diyos. Kung nais mong piliin ka ng Diyos, hayaang palawakin niya ang iyong puso upang magmahal ng higit sa karaniwan. Humingi ka sa Kanya ng kakayahang umunawa sa halip na humusga at magtiis sa halip na magtanim ng galit. Sanayin mong magpakita ng kabutihan kahit hindi ito nasusuklian ng pareho. Isabuhay mo ang pag-ibig sa maliliit na paraan araw-araw hanggang ito ay maging natural na bahagi ng iyong pagkatao. Sa pamamagitan ng ganitong uri ng pag-ibig, nagiging malinaw na ang Diyos ay tunay na naghahari at kumikilos sa loob ng iyong puso. Ikawalong ugali, may pusong matiisin at matatag sa gitna ng pagsubok. Hindi lahat ng tinatawag ay handang magtiis, ngunit ang pinipili ng Diyos ay iyong nananatiling matatag kahit mahirap ang dinaraanan. Ang pagtitiis ay hindi tahimik na pagdurusa lamang kundi aktibong pagtitiwala na may layunin ang bawat pagsubok. Kapag ang isang tao ay marunong maghintay at magpakatatag, ipinapakita niya na mas malaki ang kanyang paniniwala sa Diyos kaysa sa kanyang takot sa problema. Ang ganitong uri ng puso ay hindi agad bumibitaw kapag hindi nasunod ang sariling plano. Sa halip, lalo siyang kumakapit sa mga pangako ng Panginoon at umaasa sa kanyang tamang panahon. Sa buhay ng maraming Pilipino, hindi maiiwasan ang mga pagsubok sa kabuhayan, kalusugan at relasyon. May mga gabi na tila walang kasagutan ang panalangin at ang bukas ay punong-puno ng alinlangan. Sa mga sandaling ito, nasusukat ang lalim ng ating pagtitiis at katatagan. Ang pusong madaling sumuko ay nahihirapang makita ang himala na dumarating pagkatapos ng bagyo. Ngunit ang pusong marunong maghintay ay nakakasaksi ng katapatan ng Diyos sa paraang hindi niya inaasahan. Sinasabi sa James 1 verse 12, "Blessed is the man that endureth temptation, for when he is tried he shall receive the crown of life, which the Lord hath promised to them that love him." Ang talatang ito ay nagbibigay pag-asa na may gantimpala ang pagtitiis at katatagan sa gitna ng tukso at pagsubok. Hindi nasasayang ang bawat luha at sakripisyo na iniaalay natin sa Diyos habang tayo ay nananatiling tapat. May pangako ng buhay at pagpapala para sa mga hindi bumibitaw sa kanilang pananampalataya. Ang bawat pagsubok na nalalampasan ay nagiging patutuo ng kanyang kabutihan at kapangyarihan. Ang taong matiisin ay hindi agad nagrereklamo kapag nahihirapan, kundi naghahanap ng aral sa bawat sitwasyon. Pinipili niyang magpasalamat kahit sa maliliit na biyaya sa gitna ng kakulangan. Sa halip na sisihin ang Diyos, mas lalo siyang lumalapit at humihingi ng lakas. Ang kanyang katatagan ay nagiging inspirasyon sa iba na dumaraan din sa sariling laban. Unti-unti siyang hinuhubog ng Diyos upang maging mas matibay at mas handa sa mas malalaking responsibilidad. Kung ninanais mong ikaw ay mapabilang sa mga pinipili ng Diyos, palakasin mo ang iyong puso laban sa tukso ng pagsuko. Ipaalala mo sa iyong sarili
na ang bawat paghihintay ay may kaakibat na layunin na hindi agad nakikita. Magtiwala ka na ang Diyos ay kumikilos kahit tila tahimik ang paligid. Magpatuloy ka sa paggawa ng mabuti kahit walang nakakakita o pumapalakpak. Sa pagdaan ng panahon, makikita mo na ang iyong pagtitiis ay naging tulay upang maranasan mo ang mas malalim na presensya at pagpapala ng Panginoon. Ikasiyam na ugali. May malinis at tapat na intensyon sa lahat ng bagay. Hindi lamang sa panlabas na gawa tumitingin ang Diyos, kundi sa motibo na nakatago sa kaibuturan ng puso ng tao. Maaring magmukhang mabuti ang isang gawain, ngunit kung ito ay ginagawa para sa papuri at pansariling kapakinabangan, nawawala ang tunay nitong halaga sa harap ng Panginoon. Ang taong may malinis na intensyon ay gumagawa ng tama kahit walang nakakakita at kahit walang kapalit na gantimpala. Hindi niya ginagamit ang kabutihan bilang paraan upang makakuha ng pabor o pagkilala mula sa iba. Ang kanyang layunin ay malinaw na magbigay luwalhati sa Diyos at maging pagpapala sa kapwa. Sa ating kultura na madalas nagbibigay halaga sa reputasyon at opinyon ng iba, madaling matukso na gumawa ng mabuti upang mapansin. May mga pagkakataon na ang puso ay lihim na naghahanap ng palakpak at pagkilala. Subalit ang taong nais piliin ng Diyos ay patuloy na sinusuri ang kanyang sarili at itinatama ang kanyang motibo. Mas mahalaga sa kanya ang pagsang-ayon ng Diyos kaysa sa papuri ng tao. Pinipili niyang manatiling totoo at tapat kahit hindi siya napapansin o napupuri. Sinasabi sa Matthew 6 verse 1, "Take heed that ye do not your alms before men to be seen of them, otherwise ye have no reward of your Father which is in heaven." Ang paalala na ito ay malinaw na nagsasabing ang paggawa ng mabuti para lamang makita ng iba ay walang gantimpala mula sa Diyos. Ipinapakita nito na ang tunay na sukatan ng kabutihan ay ang kalinisan ng intensyon at hindi ang dami ng nakakakita. Kapag ang ating layunin ay tama, ang Diyos mismo ang nakakakita at Siya ang nagbibigay ng tunay na gantimpala. Ang ganitong kaisipan ay naglalagay sa atin sa tamang posisyon ng pagpapakumbaba at katapatan. Makikilala ang taong may malinis na intensyon sa kanyang pagiging pareho sa harap ng tao at sa lihim. Hindi siya nagbabago ng ugali depende sa kung sino ang kaharap o kung may pakinabang ba siyang makukuha. Ang kanyang mga salita ay hindi puno ng pambobola kundi ng katotohanan na may pag-ibig. Sa trabaho man o sa simbahan, pareho ang kanyang integridad at paninindigan. Dahil dito nagkakaroon siya ng tiwala mula sa iba at higit sa lahat mula sa Diyos na nakakakita ng lahat. Kung ninanais mong piliin ka ng Diyos, sanayin mong bantayan ang iyong puso sa bawat hakbang at desisyon. Tanungin mo ang sarili mo kung ginagawa mo ba ito para sa kaluwalhatian ng Panginoon o para sa sariling interes. Ipanalangin mo na linisin niya ang anumang bahid ng pagmamataas o lihim na motibo na hindi nakalulugod sa Kanya. Maging handa kang gumawa ng mabuti kahit sa mga gawaing hindi nakikita at hindi napapansin. Sa ganitong paraan ang iyong buhay ay magiging tahimik ngunit makapangyarihang patutuo ng isang pusong tunay na nakatuon sa Diyos. Ika-10 ugali. May pusong handa sa pagsunod sa tawag ng Diyos. May mga pagkakataon sa buhay na tatawag ang Diyos sa isang direksyon na hindi natin inaasahan at hindi natin pinlano. Ang pusong handa ay hindi agad umatras kapag narinig ang kanyang tinig, kundi bukas na tumugon kahit may kasamang takot at pag-aalinlangan. Hindi nito hinihintay na maging perpekto ang sitwasyon bago sumunod sapagkat nauunawaan nito na ang lakas ay nagmumula sa Diyos at hindi sa sarili. Kapag may malinaw na layunin na ipinapakita ang Panginoon, ang taong handa ay nagsasabi ng narito, "Ako, gamitin mo ako." Sa ganitong tugon nagsisimula ang mga himalang hindi kayang ipaliwanag ng karaniwang isip. Sa buhay ng maraming Pilipino, may mga pangarap na matagal nang binubuo at pinaghahandaan. Subalit may mga sandali na ang plano ng Diyos ay tila iba sa ating sariling plano. Ang taong handang sumunod ay marunong magsuko ng sariling ambisyon upang yakapin ang mas mataas na layunin na itinakda ng Panginoon. Hindi niya itinuturing na kabiguan ang pagbabago ng direksyon kundi isang pagkakataon upang mas lumalim ang kanyang pananampalataya. Sa bawat hakbang ng pagsunod, mas lalo niyang nararanasan ang presensya at patnubay ng Diyos. Sinasabi sa Isaiah 6 verse 8, "Also I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send and who will go for us? Then said I, Here am I, send me."
Ang talatang ito ay nagpapakita ng pusong agad, tumugon sa tawag ng Diyos ng walang pag-aatubili. Hindi nagtanong si Isaiah kung ano ang kapalit o kung gaano kahirap ang misyon bago siya nagsabi ng oo. Ang ganitong uri ng pagtugon ay bunga ng malalim na pagtitiwala at pagmamahal sa Panginoon. Kapag may pusong handa, nagiging posible ang mga bagay na tila imposible sa paningin ng tao. Ang taong bukas sa tawag ng Diyos ay hindi nakatali sa takot ng opinyon ng iba. Mas pinipili niyang sundin ang tinig ng Diyos kaysa ang ingay ng mundo. Kapag siya ay inatasan na maglingkod, magbahagi ng salita, o tumulong sa nangangailangan, hindi siya nagtatago sa likod ng dahilan. Maaring manginig ang kanyang laman, ngunit ang kanyang espiritu ay matatag sa pagsunod. Sa ganitong katapatan nahahayag ang tunay na pagkilos ng Diyos sa kanyang buhay. Kung nais mong piliin ka ng Diyos para sa kanyang dakilang layunin, ihanda mo ang iyong puso sa anumang direksyon na ituturo niya. Isuko mo sa kanya ang iyong mga plano at tanggapin na ang kanyang kalooban ang pinakamabuti para sa iyo. Sanayin mong makinig sa kanyang tinig sa pamamagitan ng tahimik na panalangin at masusing pag-aaral ng kanyang salita. Kapag dumating ang sandali ng pagtawag, huwag kang magpatumpik-tumpik, kundi tumugon ng may pananampalataya at tapang. Sa iyong pagsunod, makikita mo na ang Diyos ay hindi lamang tumatawag, kundi siya rin ang nagbibigay ng lakas, karunungan at tagumpay sa bawat hakbang na iyong tatahakin. Kung naramdaman mong may bahagi sa mensaheng ito ang tumama sa iyong puso, huwag mo itong baliwalain. May dahilan kung bakit mo napanood ang bawat salita at narinig ang bawat paalala. Ang Diyos ay hindi nagkakamali sa pagdala sa iyo sa ganitong uri ng mensahe. Maaring ito na ang simula ng mas malalim mong paglalakad kasama siya. Sa pagninilay natin sa 10 ugali na dapat taglayin ng isang taong nais piliin ng Diyos, malinaw na hindi ito tungkol sa pagiging perpekto, kundi sa pagiging handang magpahubog. Ang bawat katangian na ating tinalakay ay paalala na ang Diyos ay mas nakatingin sa puso kaysa sa panlabas na anyo. Hindi niya hinahanap ang pinakamatalino o pinakamayaman, kundi ang pinakamatapat at pinakamasunurin. Kung may bahagi man sa iyong buhay na kailangan pang itama, ito ang tamang oras upang lumapit sa Kanya ng may pagpapakumbaba. Huwag mong isipin na huli na ang lahat, dahil ang biyaya ng Diyos ay laging sapat para sa mga handang magbago. Sinasabi sa 2 Chronicles 7 verse 14, "If my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land." Napakalalim ng pangakong ito para sa bawat isa na handang magpakumbaba at manalangin. Ipinapakita nito na ang pagbabago ay nagsisimula sa pusong lumalapit at tumatalikod sa maling landas. Kapag ginawa natin ang ating bahagi na magpakumbaba at maghanap sa Kanya, siya ang kikilos at magpapagaling sa ating buhay. Ang talatang ito ay paalala na may pag-asa, may kapatawaran at may bagong simula para sa bawat taong lalapit sa Diyos. Mga mahal kong manunood, muli ko po kayong iniimbitahan na mag-subscribe sa ating channel para lagi po kayong updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at baguhin natin ang ating buhay sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Sa pamamagitan ng simpleng pagsuporta ninyo, mas marami pa tayong maaabot na kaluluwa na nangangailangan ng liwanag at pag-asa. Sama-sama nating ipalaganap ang katotohanan at pag-ibig ng Diyos sa panahong maraming puso ang naliligaw. Nawa ang bawat video na inyong mapapanood dito ay magsilbing gabay sa mas malalim na relasyon ninyo sa Panginoon. Hanggang sa muli nating pagkikita, patuloy kang lumakad sa takot sa Diyos, sa pananampalataya, at sa pusong handang piliin at gamitin niya para sa Kanyang kaluwalhatian.